Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Sabi nila, ang isang saglit ay kayang baguhin ang lahat. Isang saglit ng kabayanihan o isang saglit ng kasinungalingan. Sa kwento natin ngayon, tunghayan natin kung paanong ang apoy na kayang tumupok ng lahat ay siya ring apoy na magsisimula ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. 9, 10. Handa na o hindi, nandyan na ako. Ang matinis at masayang tinig ni Tala de Villa ay parang musika sa pandinig ni Liwayway Alcantara. Mula sa likod ng malaking puno ng mangga, maingat siyang sumilip. Nakita niya ang 6 na taong gulang na bata na may suot na kulay rosas na bestida. Ang mga mata nitong singkit ay maingat na lumilibot sa malawak na hardin ng Hacienda del Sol Dorado. Para kay Liwayway, ang tawa ng batang ito ang tanging bagay na nagbibigay buhay sa malamig at malungkot na mansyon. Taguan ang paboritong laro ni Tala at si Liwayway naman ay hindi nagsasawang maging taya. Sa bawat paghahanap niya sa bata, tila ba hinahanap na rin niya ang sarili niyang kaligayahan sa lugar na iyon. Isang taon na siyang nagsisilbi bilang yaya ni Tala at sa loob ng isang taon na iyon, ang batang may Down syndrome ang naging sentro ng kanyang mundo. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nasaan na kaya ang munting prinsesa ko? Baka kinain na ng mga bulaklak. Biro niya, sapat lang para marinig ng bata. Isang maliit na hagigkik ang narinig niya mula sa likod ng malalaking paso ng rosas. Ngumiti si Liwayway. Doon, nakatayo ang munting anghel, pinipigilan ang pagtawa habang nakatakip ang maliliit na kamay sa bibig. Huli ka! Masayang sigaw ni Liwayway sabay takbo para kilitin ang bata. Naghalakhakan silang dalawa, gumulong sa malambot na damuhan na parabang wala nang masasaya pa sa sandaling iyon. Ang Hacienda del Sol Dorado ay isang paraiso sa paningin ng marami. Malawak na lupain, magagarang hardin, at isang mansyon na tila palasyo. Ngunit para kay Liwayway, isa itong ginintuang hawla. At ang tanging ibon na malayang umaawit dito ay si Tala. Ang kasiyahan nila ay natigil nang marinig nila ang tunog ng paparating na sasakyan. Agad na tumayo si Liwayway at pinagpagan ang damit ni Tala. Dumating na ang hari ng palasyo. Mula sa isang mamahaling itim na kotse ay bumaba si Rafael de Villa. Matangkad, makisig, ngunit ang mukha ay laging balot ng lamig na tila ba hindi kayang tablan ng sikat ng araw. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit gaya ng dati, ang tingin ni Rafael ay tila tumatagos lang sa kanya, na para bang isa lamang siyang palamuti sa bahay na walang halaga. Isang tipid na tango lang ang ibinigay nito bago pumasok sa loob. Hindi na nagulat si Liwayway. Ganoon naman talaga ang kanyang amo. Mula nang pumanaw ang asawa nito, nagtayo na ito ng pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na kahit ang sarili niyang anak ay hirap na pasukin. Ang hapunan sa mansyon ay laging tahimik. Sa isang mahabang mesa na kayang maglaman ng 20 tao, 3 lamang sila. Si Rafael sa kabisera, si Tala sa kanyang mataas na upuan, at si Liwayway na nakatayo sa gilid, laging handang tulungan ang bata. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Pinagmamasdan ni Liwayway ang amo. Kahit sa pagkain, seryoso ang mukha nito. Naisip niya kung minsan ba ay ngumingiti ito. Siguro noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Ngayon, ang mga ngiti ay para na lang sa mga alaala. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Liwayway si Tala sa silid tulugan nito. Pagkatapos basahan ng kwento, hinalikan niya ito sa noo. Matulog ka na, aking bituin.
Malambing niyang sabi, gamit ang palayaw niya para sa bata. Tala na nangangahulugang bituin. Isang bituin sa madilim na kalangitan ng hasyenda. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ng bata, lumabas na si Liwayway para magtungo sa sarili niyang kwarto sa servants' quarters. Gabi na at pagod na siya. Ngunit habang naglalakad sa pasilyo, may naamoy siyang kakaiba. Amoy usok. Noong una, hindi niya ito pinansin. Baka may nagsisigalang sa malayo. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang amoy. Hindi ito amoy ng sinunog na dahon. Ito ay amoy ng nasusunog na kahoy. Kinabahan siya. Sinundan niya ang amoy na nagdala sa kanya sa likurang bahagi ng mansyon. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang playhouse ni Tala, isang maliit na bahay-bahayan na gawa sa kahoy, regalo ng kanyang ama noong kaarawan nito, ay nilalamon ng apoy. Mabilis na kumakalat ang mga naglalakihang dila ng apoy, na tila isang halimaw na gutom na gutom. Tatakbo na sana siya para humingi ng tulong nang may isang bagay siyang naalala na nagpatigil sa paghinga niya. Kaninang hapon, bago umuwi si Rafael, naglaro sila ni Tala sa loob ng playhouse at naiwan ni Tala doon ang paborito nitong manika, si Bunny, na hindi nito kayang matulog nang hindi kayakap. Sa isip niya, baka bumalik si Tala para kunin yon. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan niya. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid ni Tala. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Wala si Tala sa kama. Ang takot ay napalitan ng purong sindak. Tala! Tala! Sigaw niya, ngunit walang sumasagot. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang imahe ng batang nakangiti. Ang kaligtasan ni Tala. Punit-punit ang puso niya. Tumakbo siya palabas, patungo sa nasusunog na istruktura. Ang init ay nakakapasong. Ang usok ay mahapdi sa mata. Tala! Sa gitna ng malakas na paglagitik ng nasusunog na kahoy, narinig niya ang isang mahinang iyak. Galing yon sa loob. Hindi niya alintana ang panganib. Kumuha siya ng basang-basahan mula sa isang gripo sa hardin, itinakip sa kanyang ilong at bibig, at walang pag-aalinlangang sumuong sa nagngangangalit na apoy. Sa loob, halos wala siyang makita. Ang hangin ay makapal. Mainit. Tala, nasaan ka? Sigaw niya, halos paos na. Nakita niya ito. Nasa isang sulok, sa ilalim ng isang maliit na mesa, yakap-yakap ang manikang kuneho. Umiiyak ito sa takot. Halika na, Tala! Bilis! Binuhat niya ang bata, na agad yumakap ng mahigpit sa kanyang leeg. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, tinahak niya ang daan palabas. Isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy ang bumagsak mula sa bubong, ilang pulgada lang mula sa kanila. Napasigaw siya ngunit hindi siya huminto. Nang sa wakas ay makalabas sila, sinalubong sila ng mga sigaw ng ibang mga katulong at ni Rafael, na ngayon ay gising na at puno ng pagkasindak ang muka. Tala! Sigaw ni Rafael. Tumakbo ito palapit sa kanila. Inabot ni Liwayway ang bata sa mga bisig ng ama nito. Ligtas na si Tala. Yun lang ang mahalaga. Nang makita niyang ligtas na sa yakap ng kanyang ama ang bata, doon na siya bumigay. Ang usok na kanyang nalanghap, ang takot, at ang pagod ay biglang bumuhos. Naging itim ang kanyang paningin, at ang huling imahe na nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Rafael. Isang mukha na hindi na malamig, kundi puno ng gulat, pagkalito, at isang emosyon na hindi niya pa kailanman nakita dito. At pagkatapos, kadiliman. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic at matapang na kape, ang unang bumati kay Rafael de Villa nang imulat niya ang kanyang mga mata. Magdamag siyang hindi natulog. Paano siya makakatulog? Sa kanyang kanan, sa isang maliit na kama, ay mahimbing na natutulog si Tala,
ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Ligtas ito. Maliban sa kaunting ubo dahil sa usok, ngunit ligtas. Sa tuwing tinititigan niya ang payapang mukha ng anak, isang alon ng pasasalamat ang bumabalot sa kanyang puso. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay may kasamang kakaibang pagkalito. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin sa kama sa kanyang kaliwa. Doon nakahiga si Liwayway Alcantara. May nakakabit na oxygen mask sa mukha at IV drip sa kamay. Payapa rin itong natutulog o marahil ay wala pa ring malay. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, tunay na tinitigan ni Rafael ang yaya ng kanyang anak. Dati, para lang siyang anino sa mansyon, isang unipormadong tauhan na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ngayon sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital, nakikita niya ang mga bagay na hindi niya napapansin noon. Ang bahagyang mantsa ng abo sa kanyang pisngi na hindi pa nalilinis. Ang ilang hibla ng buhok na nakakalat sa kanyang noo. Ang paraan ng marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. Isang patunay na buhay ito. Buhay ito dahil niligtas nito ang kanyang anak. Isang ordinaryong katulong, isang babaeng binabayaran niya para mag-alaga. Bakit nito isusuong ang sariling buhay sa nagngangalit na apoy para kay Tala? Anong klaseng katapatan niyon? Ang tanong ay umaling-aungaw sa isip ni Rafael, isang isip na matagal nang sinanay na huwag magtiwala. Ang kanyang yumaong asawa, ang ina ni Tala, ay tinuruan siya ng isang masakit na leksyon tungkol sa pagtitiwala. Ipinagpalit siya nito para sa pera at kalayaan. Iniwan siya, at ang kanilang anak na may espesyal na pangangailangan ng walang anumang pagsisisi. Kaya't ang kabayanihan ni Liwayway ay isang palaisipan para sa kanya. Hindi ito tugma sa kanyang mapait na pananaw sa mundo. Ang utang na loob ay mabigat, halos nakakabingi. Pero sa ilalim nito, may isang maliit at pangit na tinig na bumubulong. Ano ang gusto niyang kapalit? Bahagyang gumalaw si Tala sa kama nito. Agad na lumapit si Rafael, hinawakan ang maliit na kamay nito. Sa paghaplos niya sa balat ng anak, bumalik ang alaala ng nakakapasong init, ang nakakalasong usok, at ang imahe ni Liwayway na lumabas mula sa impyernong iyon, pasan-pasan ang pinakamahalaga niyang yaman. Utang niya ang buhay ng anak niya sa babaeng ito. Isang katotohanang hindi niya matatakasan. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Sa simula ay bahagya itong nalit, ngunit nang makita ang mukha ng ama, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Daddy," mahina nitong sabi. "Nandito si Daddy, anak. Ligtas ka na." Bulong ni Rafael habang hinahalikan ng noo nito. Naramdaman niya ang pagginhawa na halos magpaluhod sa kanya. Tumingin-tingin si Tala sa paligid. Ang kanyang mga mata, na puno pa ng antok, ay tila may hinahanap. Si Yaya Liway?" Tanong nito. Ang boses ay nanginginig pa. Isang tila karayom ang tumusok sa puso ni Rafael. Kahit sa pagkakataong ito, ang yaya nito ang una nitong naisip. Itinuro niya ang kabilang kama. "Nandoon siya, anak. Nagpapahinga lang. Ligtas din siya." Gusto ni Talang bumangon ngunit pinigilan siya ng ama. "Huwag muna, kailangan mo ring magpahinga." Sa sandaling iyon, may kumatok ng marahan sa pinto bago ito bumukas. Pumasok si Esmeralda Ilustre, ang kanyang hipag. May dadalang tray na may kape at tinapay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ang mga mata ay bahagyang namumugto. "Rafael, Tala. Oh, salamat sa Diyos at gising ka na, munting anghel ko." Sabi nito sa malambing na boses, agad na lumapit kay Tala para hagkan ito sa pisngi. "Kamusta ang pakiramdam mo?" "Okay lang po, Tita Esme," sagot ng bata. Bumaling si Esmeralda kay Rafael.
Hindi rin ako nakatulog buong gabi. Nabalitaan ko lang kaninang madaling araw. Kumusta na kayo? At siya? Sabi nito, ang huling salita ay isang pabulong na sulyap patungo sa direksyon ni Liwayway. Maayos na kami. Si Liwayway nagpapagaling pa. Tipid na sagot ni Rafael habang tinatanggap ang inaalok na kape. Umupo si Esmeralda sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Isang kabayanihan ang ginawa niya. Rafael, hindi ko alam kung anong gagawin natin kung wala siya. Utang natin sa kanya ang buhay ni Tala. Tumango si Rafael. Alam ko. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Si Esmeralda ay tumingin kay Liwayway na natutulog. Pagkatapos ay kay Rafael. Huminga ito ng malalim na para bang may mabigat na gustong sabihin. Swerte nga at nandoon siya sa tamang oras. Panimula nito, ang boses ay maingat at nag-aalinlangan. Pero hindi ba't nakapagtataka rin na nasa parte siya ng hasyenda na iyon nang ganoong oras ng gabi, kuya? Kumunot ang noo ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Agad na umiling si Esmeralda, iwinawasiwas ang kamay na para bang nagsisisi sa kanyang sinabi. Nako, wala yon. Huwag mo akong pansinin. Pagod lang siguro ako at kung ano-ano na ang naiisip. Ang mahalaga ay ligtas si Tala. Ngunit huli na, ang binhi ay naitanim na. Esme, ano ang punto mo? Maring tanong ni Rafael. Wala kuya, promise. Git nito. Nagpapasalamat lang talaga ako na nandoon siya. Isang himala. Isipin mo, kung wala siya roon, baka kung ano nang nangyari. Ngumiti ito ng pilit. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Uminom ka na ng kape. Kailangan mo yan. Sinubukan ni Rafael na ipagsawalang bahala yon. Tama si Esmeralda. Ang mahalaga ay ligtas si Tala. Ang ginawa ni Liwayway ay kabayanihan. Tapos ang usapan. Ngunit hindi na maalis sa isip niya ang tanong. Oo nga naman. Bakit nasa labas pa si Liwayway ng ganong oras? Ang kwarto nito ay nasa kabilang dulo ng mansyon. At bakit malapit ito sa playhouse? Ang mga tanong na ito, na sinamahan pa ng kanyang likas na kawalan ng tiwala, ay nagsimulang maghasik ng lason sa kanyang pasasalamat. Maya-maya pa, dumating ang doktor at sinabing maaari nang ilabas si Tala, habang si Liwayway ay kailangan pang manatili para sa obserbasyon. Habang inaayos ni Rafael ang mga papeles, tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Rodi, ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda. Senyorito Rafael, pasensya na po sa abala, sabi ng garalgal na boses sa kabilang linya. Ayos lang, Mang Rodi. Ano yon? Kasi po, senyorito, si Iking, yung isa pa pong hardinero. May gusto po siyang sabihin sa inyo. Importante daw po. Napakunot noo si Rafael. Tungkol saan? Nagatubili si Mang Rodi sa kabilang linya. Tungkol po sa nangyaring sunog kagabi. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Rafael. Ano ang sinabi niya? Sabihin mo na sa akin. Narinig ni Rafael ang malalim na paghinga ni Mang Rodi bago ito nagsalita muli. Ang mga sumunod na salita nito ay tila mga pako na bumaon sa kanyang tainga, na nagbigay buhay sa lahat ng pangit na pagdududa na sinimulan ni Esmeralda. Senyorito, sabi po ni Iking, nakita niya raw po si Liwayway na palakad-lakad malapit sa playhouse. Mga 1 oras bago pa po magkasunog at mukha raw po itong balisa at kahina-hinala. Pagka-uwi mula sa ospital, hindi kapayapaan ang nadama ni Esmeralda Ilustre. Bagkus, isang nag-aalab na inis ang kumukulo sa loob niya. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo ng mansyon, ang bawat anino ay tila nangungutya sa kanya. Bayani, iyon ang salitang narinig niya mula sa mga katulong na nagbubulungan.
Iyon ang salitang nabasa niya sa mga mata ni Rafael kanina. Isang bayani si Liwayway. Ang simpleng yaya na dapat sana ay napalayas na ngayon dahil sa kapabayaan ay siya pang naging bida. Yung plano niya ay nagkamali. Isang malaking pagkakamali. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Perpekto ang kanyang ayos, mamahalin ang kanyang damit, ngunit sa loob-loob niya, naroon ang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Naalala niya ang isang gabi. Ilang taon na ang nakalipas, ilang buwan matapos mamatay sa isang aksidente, ang asawa niyang si Ricardo, ang kuya ni Rafael. Naglakas loob siyang aminin ang matagal na niyang nararamdaman para sa kanyang bilas. Sa ilalim ng buwan, sa hardin kung saan sila nag-uusap ngayon, sinabi niya ang lahat. Rafael, ngayon na wala na si kuya. Marahil ito na ang pagkakataon natin, sabi niya noon. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit ang tingin na ibinigay sa kanya ni Rafael ay kasing lamig ng yelo. Esme, namatayan ako ng kapatid. Namatayan ka ng asawa. Huwag nating dungisan ang alaala niya. Marahan ngunit matigas na sagot nito. Mahal ko ang asawa ko. At hanggang hipag lang ang tingin ko sa'yo. Patawad. Ang mga salitang iyon. Hanggang hipag lang. Ang bawat letra ay tila patalim na tumarak sa kanyang puso at nanatili roon. Nagnanaknak sa paglipas ng mga taon. At ngayon, isang hamak na katulong ang tinitingnan ni Rafael sa paraang hindi siya kailanman tiningnan. May paghanga, may utang na loob, marahil, may pag-aalala. Hindi niya iyon papayagan. Ang apoy sa playhouse ay dapat sana ay maliit lamang. Sapat lang para masabing nagpabaya si Liwayway. Sapat lang para magkaroon ng dahilan si Rafael na paalisin ito. Pero nawala ito sa kontrol. At ang malas na babae, sa halip na matakot, ay nagpakabayani pa. Ngayon kailangan niyang baguhin ang plano. Hindi na sapat ang kapabayaan. Kailangan niyang gawing isang kriminal si Liwayway sa paningin ni Rafael. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit at eleganteng pilak na lighter. Ang lighter na ginamit niya para simulan ang apoy. Isang pagkakamali na dinala pa niya ito. Ngunit ngayon, ang pagkakamaling ito ang magiging pinakamalakas niyang sandata. Naglakad siya patungo sa servants' quarters sa silid ni Liwayway. Tahimik at madilim. Walang tao. Pinihit niya ang seradura. Bukas ito. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang silid ay malit at simple, malinis at maayos. Naamoy niya ang banayad na pabango ng sabon, hindi ang mamahaling pabango na tulad ng sa kanya. Naamoy niya ang kahirapan. Lalo siyang nainis. Kinalkal niya ang maliit na aparador. May iilang damit lang na nakatupi ng maayos. Sa isang lumang blusa na nakasabit, isinuksok niya ang lighter sa bulsa nito. Isang perpektong ebidensya. Simple. Ngunit kung itatanim sa isang isipang puno na ng pagdududa, ito ay sapat na. Pagkatapos, kailangan niya ng testigo. Kinabukasan, maaga niyang pinatawag si Iking, ang hardinerong sinabi ni Mang Rody. Isang payat na lalaki na may 5 anak at asawang may sakit. Alam ni Esmeralda ang lahat ng kahinaan ng bawat tauhan sa hasyenda. Sa isang sulok ng hardin, malayo sa mga mata ng iba, kinausap niya ito. Iking, narinig ko ang sinabi mo kay Mang Rody. Totoo ba yon? Nanginginig na tumango ang lalaki. Oo po, senyora. Nakita ko po talaga siya. Gumiti si Esmeralda, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti. Dahil kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag.
Alam kong may sakit ang asawa mo. Malaki ang gastos sa gamot. Nanlaki ang mga mata ni Iking sa perang laman ng sobre. Ang nakita mo ay hindi lang isang babaeng balisa, Iking. Malambing ngunit may diin na, sabi ni Esmeralda. Ang nakita mo ay isang babaeng may hawak na posporo o lighter. Isang babaeng kahina-hinala ang bawat kilos. Iyon ang sasabihin mo kay Senyorito Rafael kapag tinanong ka niya. Maliwanag? Yumuko ang hardinero, hindi makatingin ng diretso. Ang bigat ng kasinungalingan ay nakabaluktot sa kanyang mga balikat. Ngunit ang bigat ng pangangailangan ng kanyang pamilya ay mas matindi. Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre. Oo po, senyora. Maliwanag po. Magaling, sabi ni Esmeralda. Tinapik ito sa balikat. Tulungan mo ako. At tutulungan kita. Jake ng hapon na iyon, matapos maiuwi ni Rafael si Tala, hinanap ni Esmeralda ang tamang pagkakataon. Nakita niya itong mag-isang nakatayo sa veranda, nakatingin sa abo ng nasunog na playhouse. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at pag-aalala. Perpekto. Lumapit siya, may dala-daladalang isang tasa ng tsaa. Oy kuya, heto magtsaa ka muna. Salamat Esme, sabi ni Rafael, hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga abo. Inutusan kong linisin ang mga gamit ni Liwayway sa kanyang silid para kung sakaling makalabas na siya, maayos na ang lahat. Panimula ni Esmeralda, ang boses ay puno ng pagkukunwaring kabaitan. Pero may nakita kasi ang isa sa mga katulong at natigil siya na para bang nag-aalangang magpatuloy. Tumingin na sa kanya si Rafael, ang mga mata ay nagtatanong. Ano yon, Esme? Huminga ng malalim si Esmeralda, ang muka ay nagpapahayag ng labis na kalungkutan. Ayokong isipin, kuya. Ayoko talagang maniwala. Pero nang dalhin nila ito sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko. Mula sa bulsa ng kanyang apron, dahan-dahan niyang inilabas ang pilak na lighter. Iniabot niya ito kay Rafael, nakalahad sa kanyang palad na para bang isa itong makamandag na ahas. Natagpuan daw ito sa bulsa ng luma niyang blusa. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang iisipin, Rafael. Kinuha ni Rafael ang lighter. Tinitigan niya ito. Ang malamig na metal laban sa kanyang balat ay tila kasinlamig ng pagdududang gumagapang ngayon sa kanyang buong sistema. Ang sinabi ni Esmeralda kaninang umaga. Ang tawag ni Mang Rodi. At ngayon ito. Ang lahat ay nagtutugma-tugma sa isang nakakatakot na larawan. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng bagabag. Tumingin siya kay Esmeralda, na ang muka ay larawan ng isang inosenteng tagapagbalita ng masamang ulat. At sa sandaling iyon, alam ni Esmeralda na nanalo na siya sa laban. Ang lason ay kumalat na. 2 araw. 2 araw na si Liwayway sa ospital. At sa loob ng 2 araw na iyon, tanging si Manang Leti, ang mabait na kusinera ng hasyenda, ang bumisita sa kanya. Wala si Rafael. Wala si Tala. Ang katahimikan mula sa kanila ay mas masakit pa kaysa sa hapdi ng kanyang mga paso at sa bigat ng kanyang paghinga. Nang sa wakas ay pinayagan na siyang lumaha, isang sasakyan mula sa hasyenda ang sumundo sa kanya. Ngunit hindi ang mamahaling kotse ni Rafael, kundi isang lumang service van. Habang tinatahak nila ang daan pabalik sa hasyenda del Sol Dorado, isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Liwayway. May mali. May nagiba. Pagdating niya sa mansyon, hindi ang masayang yakap ni Tala ang sumalubong sa kanya. Sa halip, naabutan niya si Rafael na naghihintay sa salas. Nakatayo ito malapit sa bintana.
nakatalikod sa kanya. Ang postura nito ay matigas. Ang hangin sa paligid niya ay mabigat at puno ng tensyon. Senyorito Rafael, mahina niyang bati. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha na huli niyang nakita ay puno ng pag-aalala, ng pagkalito. Ngayon ang mukhang nakatingin sa kanya ay isang maskara ng yelo. Isang malamig at walang emosyon na maskara na sanay na siyang makita, ngunit ngayon ay may kasamang pagkasuklam. Mabutit nakabalik ka na, Liwayway. Maupo ka, sabi nito. Ang boses ay patag at walang anumang bakas ng pasasalamat. Umupo siya sa dulo ng isang mahabang sofa. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Nasaan po si Tala? Okay na po ba siya? Yun ang unang lumabas sa kanyang bibig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Huwag mo siyang alalahanin. Ligtas siya. Lumakad ito palapit sa isang maliit na mesa sa gitna ng silid. Mula roon, may kinuha ito at inihagis sa ibabaw ng mesa. Gumawa iyon ng isang matinis na kalansing. Isang pilak na lighter. Tumingin si Liwayway sa lighter, pagkatapos ay kay Rafael, ang muka ay puno ng pagtataka. Ano po yan? Huwag ka nang magkunwari. Malamig na sabi ni Rafael. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit ka nagkataong nasa labas noong gabing iyon. Hindi maintindihan ni Liwayway. Ang mga salita ni Rafael ay tila mga piraso ng basag na salamin na hindi niya mapagtagpi-tagpi. Senyorito, hindi ko po kayo maintindihan. Talaga? Sarkastiko nitong tanong. Nakita ka ni A-King na palakad-lakad malapit sa playhouse at itong lighter natagpuan sa bulsa mo. Ano pa ang kailangan kong malaman, Liwayway? Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang ibinayad sa iyo para gawin ito? O baka naman gusto mong mag-artista? Isang bayani na laging handang sumagip? Para ano? Para makuha ang tiwala ko? Ang pera ko? Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat tanong ay isang saksak. Napuno ng luha ang mga mata ni Liwayway, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang taong pinagsisilbihan niya, ang ama ng batang minamahal niya, na parang sarili niyang anak, ay iniisip na isa siyang halimaw. Hindi. Hindi po totoo yan, nanginginig niyang sabi. Hindi ko po alam kung saan galing ang lighter na yan. At nasa labas po ako dahil akala ko po bumalik si Tala sa playhouse para kunin ang manika niya. Senyorito, maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Halos pasigaw na, sabi ni Rafael. Ang kontrol nito ay biglang nawala. Ang sakit ng nakaraang pagtataksil ay bumalik na may kasamang bagsik. Ilang beses ko nang narinig ang salitang yan mula sa ina ni Tala na iniwan kami para sa pera. At ngayon sa'yo, isang babaeng pinagkatiwalaan ko sa anak ko. Pare-pareho lang kayo. Tumayo si Liwayway, ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi po ako katulad niya. Mahal ko po si Tala. Pagmamahal? Tumawa si Rafael, isang tawang walang saya. O baka naman mahal mo ang buhay na maibibigay ng hasyendang ito? Tapos na tayo, Liwayway. Kuhanin mo na ang mga gamit mo. Bayad ka na para sa buwang ito. At may dagdag pa. Sapat na siguro yan para sa magaling mong pag-arte. Ang sakit ay napalitan ng isang biglaang pagkabigo. Paano niya lalabanan ang isang isipang sarado na? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingang hindi niya alam kung saan nanggaling? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng salas. Doon, nakatayo si Tala. Yakap-yakap ang kanyang manikang kuneho. Nakita niya ang itsura ng kanyang ama
Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang yaya. "Yaya Liway?" Sabi nito, ang boses ay puno ng takot. Tumakbo ito palapit kay Liwayway at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. "Huwag ka pong umiyak, yaya. Don't cry." Tumingala ito sa kanyang ama. "Daddy, why is Yaya crying?" Ang tanawin ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Rafael. Ang pagmamahal ng anak niya para sa babaeng ito, ang pagtatanggol nito. Mas lalo lang nitong pinatibay ang kanyang desisyon. Kailangan niyang ilayo ang hanakak niya sa isang mapagpanggap. "Tala, pumunta ka muna kay Tita Esme mo." Mariin ngunit mahinahon niyang sabi. "Ayoko po. Dito lang ako kay Yaya." Giit ng bata, lalong humigpit ang yakap. "Sinabi nang pumunta ka na doon." Bahagyang tumaas ang boses ni Rafael. Pumasok si Esmeralda at marahang hinila si Tala. "Halika na, iha. Magmeryenda tayo." Nagpupumiglas ang bata, umiiyak. Tinatawag ang pangalan ni Liwayway hanggang sa mailabas na ito ng silid. Nang silang dalawa na lang ulit ang natira, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Binasag ito ni Liwayway. Ang boses ay halos isang bulong. "Kahit hindi na po para sa akin, senyorito. Para na lang po kay Tala. Huwag niyo po akong paalisin." Tinalikuran siya ni Rafael. Ang pagtingin sa kanya, lalo na pagkatapos ng eksena kasama si Tala, ay masyadong masakit. "Umalis ka na. Ngayon din." Iyon na ang huling salita. Isang hatol na walang apela. Dala ang isang maliit na bayong na naglalaman ng kanyang iilang gamit. Lumabas si Liwayway ng mansyon. Hindi na siya lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa paraisong naging impyerno para sa kanya ay isang libong karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Pagdating sa malaking tarangkahan ng hasyenda, sumakay siya sa isang tricycle na maghahatid sa kanya sa sakayan ng bus. Bago tuluyang umandar, napalingon siya. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, sa silid ni Tala, nakita niya ang isang maliit na mukha na nakadungaw. Ang salamin ay nababahiran ng kanyang mga luha. Kumakaway ito. Nagpapaalam. Itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay at kumaway pabalik, isang huling paalam sa kanyang munting bituin. At habang papalayo ang tricycle, hinayaan na niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Kasabay ng pagguho ng lahat ng kanyang mga pangarap. Sa loob ng salas, pagkaalis ni Liwayway, napaupo si Rafael sa sofa, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang halo ng galit at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan. "Tama ang ginawa ko." Bulong niya sa sarili. "Tama lang ang ginawa ko, di ba?" Ngunit ang katahimikan na sumagot sa kanya ay mas malakas pa. Kaysa sa anumang sigaw, isang katahimikang sumasalamin sa biglaang pagkawala ng liwanag sa loob ng kanyang ginintuang hawla. Ang paglisan ni Liwayway ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa Hacienda del Sol Dorado. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Isang katahimikang mas mabigat, mas malungkot, at mas nakakabingi kaysa sa dati. Ang tanging ingay na pumupuno sa mansyon ay ang pagiyak ni Tala sa gabi at ang tiktak ng malaking orasan sa pasilyo na tila binibilang ang bawat sandali ng kanilang kalungkutan. Nawala ang tawa sa hardin. Nawala ang munting awit sa pasilyo. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Tala. Para kay Rafael, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya at isang parusa sa kanyang konsensya. Sinubukan niyang punan ang pagkukulang. Dinalhan niya si Tala ng mga bagong laruan, binabasahan niya ito ng kwento, ngunit ang lahat ng kanyang ginagawa ay tila tumatama lang sa isang pader. Ang kanyang anak ay naging isang anino ng dating masiglang bata.
Ang pinakamasakit na bahagi ay ang oras ng pagkain. Ginawa ni Esmeralda ang lahat. Nagluto siya ng mga paborito ni Tala, inayos ang pagkain sa mga plato na may nakangiting mukha, at sinubukang suyuin ang bata sa lahat ng paraan. Isang gabi, naghanda si Esmeralda ng spaghetti, ang paborito ni Tala na laging niluluto ni Liwayway. "Heto na, aking prinsesa," malambing na sabi ni Esmeralda habang inilalapag ang plato sa harap ng bata. "Espesyal na gawa ni tita para sa'yo." Tinitigan lang ni Tala ang pagkain, ang muka ay walang anumang emosyon. Kinuha niya ang tinidor. Tinusok ang isang piraso ng hotdog at binitawan ito. "Anak, kumain ka na," sabi ni Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Umiling si Tala. Ang mga labi ay nakausli. "Ayoko niyan." "Pero, paborito mo ito, di ba?" sabi ni Esmeralda, ang ngiti ay pilit. "Mas masarap pa to sa luto ni..." Hindi na niya itinuloy. "Ayoko niyan," ulit ni Tala. Mas malakas na ngayon. "Tala, that's enough. Kumain ka," maring sabi ni Rafael. Sa halip na sumunod, itinulak ni Tala ang plato. Nahulog ito sa sahig, kumalat ang spaghetti at pulang sarsa sa mamahaling alpombra na parang dugo. Tumayo ang bata sa kanyang upuan. Ang maliliit na kamao ay nakakuyom. Ang muka ay basang-basa na ng luha. "Ayoko niyan. Gusto ko si Yaya Liway. I want Yaya Liway." Ang sigaw na iyon ay umalingaongaw sa buong silid kainan. Isang sigaw na puno ng pangungulila, ng galit, ng hinanakit. Natigilan si Rafael. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang panunumbat sa mga mata ng kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Hindi na niya alam ang gagawin. Tumayo siya at umalis sa hapagkainan, iniwan si Esmeralda na sinusubukang patahanin ng nagwawalang bata. Gabi-gabi, hindi siya mapakali. Naglalakad siya sa mga pasilyo ng kanyang malaking, walang buhay na bahay. Isang gabi, dinala siya ng kanyang mga paa sa servants' quarters. Huminto siya sa tapat ng isang pinto, ang dating silid ni Liwayway. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang silid ay walang laman, malinis. Walang anumang bakas na may dating nakatira roon. Ngunit para kay Rafael, ang kawalan ng siyang pinakamabigat na presensya. Tila naamoy pa niya ang banayad na amoy ng sabon na laging gamit nito. Naalala niya ang mga sandaling nasisilayan niya itong nagpapatulog kay Tala, humuhuni ng isang lumang kundiman. Katulong lang siya, sabi niya sa sarili. Ngunit bakit parang may nawalang isang importanteng bahagi ng kanilang buhay? Bakit ang pagkawala ng isang katulong lang ay nag-iwan ng isang butas na hindi kayang punan ng yaman o ng kahit na sino? Isinara niya ang pinto. Dala-dala ang isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Nang gabing yon, dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Nasa gitna siya muli ng nagngangalit na apoy. Sumisigaw ang pangalan ni Tala. Ngunit sa halip na ang anak niya, ang nakita niya sa loob ay si Liwayway. Nakatayo ito sa gitna ng mga apoy, hindi nasusunog, ngunit umiiyak. Ang mga luha nito ay hindi tubig, kundi dugo. Lumapit siya, ngunit hindi siya makagalaw. "Sinungaling ka," sabi ng boses ni Liwayway, umalingaw-ngaw na tila galing sa malayo. "Pinaniwalaan mo ang kasinungalingan nila." Pagkatapos, ang eksena ay nagbago. Nasa salas na sila, sa araw na pinalayas niya ito. Nakita niya muli ang mukha nitong puno ng sakit at pagkabigo. "Hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa akin." "Hindi!" sigaw ni Rafael sa kanyang panaginip. Nagising siyang humihingal. Ang dibdib ay sumisikip. Ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Napaupo siya sa kama. Sinapo ang kanyang ulo. Ang mga mata ni Liwayway sa panaginip.
Ang sakit sa mga yon ay tila totoo. Hindi na siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik ang buong bahay. Ngunit pagdating niya malapit sa kusina, may narinig siyang mga bulungan. Boses ng dalawang katulong na nag-aakalang tulog na ang lahat. Napatigil siya sa dilim, nakikinig. Kawawa naman talaga si Liway, ano? Sabi ng isang boses. Si Elena, isa sa mga mas matandang labandera. Mabait pa namang bata. Hindi gagawa ng masama yon. Shh! Baka may makarinig sa'yo, Elena. Saway ng isa pa, si Nita. Delikado na ngayon dito sa pamamahay na to. Ano bang delikado? Totoo naman, git ni Elena. Lahat naman tayo dito alam na malinis ang konsensya ng batang yon. Halatang halata namang may nag-setup lang sa kanya, di ba? Ang mga salitang iyon, may nag-setup lang sa kanya, ay tumama kay Rafael na parang kidlat. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga paa niya ay tila bumaon sa sahig. Ang pagdududang pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng kanyang galit, ang konsensyang pilit niyang pinatatahimik, ay biglang sumabog sa loob niya. Ang panaginip, ang pagdurusa ni Tala, ang mga bulungan. Biglang nagkaroon ng lamat ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. At salamat na iyon, isang nakakatakot na katotohanan ang nagsimulang sumilip. Paano kung nagkamali siya? Ang probinsya ay hindi nagbago. Ang hangin ay sariwa pa rin. Ang mga puno ay mayabong. At ang buhay ay simple. Ngunit para kay Liwayway Alcantara, ang pagbabalik sa lugar na kanyang kinalakhan ay hindi matamis. Bawat pamilyar na tanawin ay tila isang paalala ng paraisong nawala sa kanya. Ang kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at biro ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas humina na. Gaya ng kanyang ina na laging inuubo sa isang sulok. Ang kahihiyan ng pagbabalik na bigo na walang trabaho at may dungis sa pangalan ay mabigat na pasanin. Ngunit isinantabi niya ang sariling sakit para harapin ang mas kagyat na pangangailangan. Ang kumalam nilang sikmura at ang mga gamot ng kanyang ina. Pumapasok siya sa kung ano-anong trabaho. Naglalabada sa ilog hanggang sa mangulubot ang kanyang mga daliri. Nagtatanim ng palay sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Tinatanggap niya ang anumang gawain, gaano man ito kahirap, para lang may maiuwi na kaunting bigas at pera. Ngunit sa gabi, kapag ang katawan niya ay pagod na at ang bahay ay tahimik na, doon siya dinadalaw ng mga alaala. Naaalala niya ang halakhak ni Tala, ang lambot ng buhok nito, ang paraan ng pagyakap nito sa kanyang leeg. Isinasara niya ang kanyang mga mata at halos maramdaman pa niya ang bigat ng munting katawan nito sa kanyang mga braso. Sa mga sandaling iyon, ang pangungulila ay tila isang pisikal na sakit, isang matalim na kirot sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hindi niya magawang magalit kay Rafael. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkabigo. Pagkabigo dahil hindi siya pinaniwalaan. Pagkabigo dahil ang lahat ng pagmamahal at katapatan na ibinigay niya ay nasuklian lamang ng pagdududa. Isang hapon, habang naglalaba siya sa batis, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Liway? Liway, ikaw na ba yan, Hija? Lumingon si Liwayway at nakita niya si Manang Leti, ang beptrong hasyenda, na hingal na papalapit, may dalang isang malaking bayong. Agad siyang napatayo, nagulat at natuwa. Manang Leti, ano po ang ginagawa ninyo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin, sabi ng matanda. Hinawakan ang payat niyang mga braso. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka pumayat ng ganito? Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Hindi napigilan ni Liwayway ang mga luha. Yumakap siya ng mahigpit sa matanda na naging parang ina na rin niya sa hasyenda. Manang, shh,
Tahan na, Hija, sabi ni Manang Leti, hinahaplos ang kanyang likod. Alam ko, alam naming lahat na wala kang kasalanan. Umupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng batis. Ibinigay ni Manang Leti ang bayong na puno ng pagkain, bigas, delata, at prutas. Tumanggi si Liwayway noong una, ngunit nagpumilit ang matanda. Huwag ka nang mahiya. Tulong ko na yan sa'yo, sabi nito. Matagal na kitang gustong puntahan pero mahigpit na ngayon sa hasyenda. Lalo na si Senyora Esmeralda. Nang mabanggit ang pangalan ni Esmeralda, napansin ni Liwayway ang bahagyang pait sa boses ng matanda. Kumusta na po sila, Manang? Kumusta na po? Si Tala? Mahina niyang tanong, halos takot na marinig ang sagot. Bumuntong hininga si Manang Leti. Hay nako, Hija. Hay, iba na ang hasyenda mula nang umalis ka. Ang dating tahimik, ngayon ay malungkot. Si Tala laging matamlay. Halos hindi na kumakain. Laging ikaw ang hinahanap. Kahit anong gawin ni Senyorito at ni Senyora Esmeralda, wala. Ang balitang iyon ay nagdulot ng halo-halong saya at lungkot kay Liwayway. Masaya siyang hindi siya kinalimutan ng bata, ngunit nalulungkot siyang isipin na nahihirapan ito. Si Senyorito Rafael po? Si Senyorito... Laging tulala. Laging malalim ang iniisip. At laging mainit ang ulo. Kwento ni Manang Leti. Pero alam mo, Hija, sa tingin ko nagsisimula na siyang magduda. Nagsisimula ng makonsensya. Ang pagkawala mo at ang kalungkutan ni Tala ang nagpamulat sa kanya na may mali sa lahat ng nangyari. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liwayway. Lahat kami sa mansyon, naniniwala kami sa iyo, Liway. Pagpapatuloy ng matanda. Alam naming lahat kung gaano mo kamahal si Tala. Alam din namin kung paano nagbago ang ugali ni Senyora Esmeralda mula nang dumating ka. Masyadong perpekto ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Masyadong mabilis. Ang mga salita ni Manang Leti ay tila balsamo sa sugatan niyang puso. Ang malamang may mga taong naniniwala pa rin sa kanya ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Bago umalis si Manang Leti, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang luma at maliit na cellphone. Ito, sayo na, sabi nito. Iniabot ang telepono kay Liwayway. Nako, Manang, hindi ko po matatanggap yan. Nakakaya na po. Kunin mo na, gitnang matanda. Para kung may mangyari, kung may malaman ako, matatawagan kita agad. At para matawagan mo rin ako kung kailangan mo ng tulong. Huwag kang susuko, Liway. Ang katotohanan, gaano man katagal, ay lalabas din. Tinanggap ni Liwayway ang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig. Hindi ito isang ordinaryong bagay lamang. Isa itong simbolo. Isang sinulid ng koneksyon sa mundong pilit na inalis sa kanya. Isang patunay na sa gitna ng kadiliman, may isang taong nag-iwan na ng ilaw para sa kanya. Salamat po, Manang. Maraming salamat po, sabi niya. Muling niyakap ang matanda. Nang papalayo na ang tricycle na sinasakyan ni Manang Leti, mahigpit na hinawakan ni Liwayway ang lumang telepono. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa mga ulap. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa paraiso, naramdaman niya ang isang tunay na kislap ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Gabi na naman sa Hacienda del Sol Dorado, ngunit para kay Rafael de Villa, ang gabi ay hindi na nagdadala ng kapahingahan. Ito ay naging isang kalaban, isang mahaba at tahimik na kalawakan kung saan ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali ay malayang naglalaro. Ang mga bulungan na narinig niya.
May nag-set up lang sa kanya. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka na hindi niya mapatigil. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Sinabi niya sa sarili na tsismis lang iyon ng mga katulong, mga taong walang alam sa buong kwento. Siya ang may hawak ng ebidensya. Siya ang nakakaalam ng katotohanan. Pero, totoo nga ba? Kung totoo ang lahat, bakit ang pagkawala ni Liwayway ay nag-iwan ng isang napakalaking sugat sa kanyang pamilya? Bakit ang kanyang munting sitala ay tila nawalan ng kulay? At bakit siya, si Rafael, ay dinadalaw ng sarili niyang konsensya gabi-gabi? Hindi na niya kaya. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niyang patunayan sa sarili. Minsan pa, na tama ang kanyang naging desisyon. Hating gabi na. Tiptoe siyang pumasok sa kanyang opisina sa ibabang palapag ng mansyon. Isinara niya ang pinto, binuksan ang kanyang computer, at inaccess ang security system ng hacienda. Libo-libong oras ng footage mula sa dos-dos ng mga kamera. Saan siya magsisimula? Una niyang pinanood ang video mula sa kamera na pinakamalapit sa playhouse. Nakita niya ang pagsiklab ng apoy. Ang mabilis na paglaki nito. Ang pagdating ni Liwayway. Ang pagpasok nito sa nagliliyab na istruktura. Ang paglabas nito, buhat-buhat si Tala. Ang lahat ay tugma sa kwento. Isang kabayanihan. Ngunit ang mga bulong ay nagsasabing may nangyari bago pa ang sunog. Nagsimula siyang mag-rewind. Panoorin ang mga sandali bago ang insidente. Walang kakaiba. Tahimik ang paligid. Nag-rewind pa siya, 1 oras bago ang sunog. Ang oras na sinabi ng hardinerong si Iking. Wala siyang makita. Walang liwayway, napalakad-lakad. Nagsimula siyang mainis. Baka nga gawa-gawa lang ang lahat. Baka pinaglalaruan lang siya ng sarili niyang isip. Itinigil na sana niya ang paghahanap nang mapansin niya ang isang bagay sa isang maliit na monitor sa gilid na nagpapakita ng view mula sa isang kamera na nakaposisyon sa malayong pader ng hardin. Isang wide-angle shot na sumasakop sa service path na ginagamit ng mga hardinero. Isang landas na hindi niya karaniwang pinapansin. May naramdaman siyang kakaiba, isang kaba. Pinili niya ang kamera na yon at pinindot ang play. Ang footage ay madilim at malabo. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng buwan, may nakita siyang 2 anino na nag-uusap malapit sa bodega ng mga gamit sa hardin. Ang timestamp sa screen, 9:47 p.m. Halos 1 oras bago ang sunog. Lumapit siya sa screen. Pinikit ang kanyang mga mata para mas makita ng malinaw. Isang mataas, isang mas mababa. Tila may inaabot ang isa sa isa. Pagkatapos ng ilang sandali, naghiwalay na sila. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena. Sino ang mga iyon? Ano ang ginagawa nila roon sa ganoong oras? Ginamit niya ang software para mag-zoom in. Naging pixelated ang imahe, ngunit may sapat na detalye para makilala niya ang mas maliit na figura. Si Iking, ang hardinero. Tumibok ng malakas ang puso ni Rafael. Ang kabilang anino, sino yon? Pinindot niya ang enhance function, umaasang kahit paano ay lilinaw ang imahe. Unti-unting nag-adjust ang mga pixel. Ang anino ay naging isang figura, isang babae, nakasuot ng isang eleganteng bestida. Ang paraan ng pagtayo, ang ayos ng buhok, pamilyar. Masyadong pamilyar. At sa isang sandali, lumingon ang babae sa isang angulo kung saan bahagyang tinamaan ng ilaw ng buwan ang kanyang muka. Napahugot ng hininga si Rafael. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Itinutok niya ang kanyang muka sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gusto niyang isipin na namamalikmata lang siya.
na nililinlang siya ng mga anino at ng sarili niyang pagod na isip. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na parang kristal, kahit sa malabong imahe. Ang babaeng kausap ni Iking, ang babaeng may inabot dito sa dilim, ay ang kanyang hipag. Si Esmeralda. Sa isang iglap, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang maingat na tanong ni Esmeralda sa ospital, hindi ba't nakapagtataka rin ang pagkakatagpo niya sa lighter sa silid ni Liwayway? Ang patuloy na pagpapakita nito ng malasakit na ngayon ay tila isang makamandag na pagkukunwari. Ang pagiyak ni Liwayway, ang mga mata nitong puno ng sakit, sumusumpa sa kanyang kawalang sala. Hindi po totoo yan, senyorito. Maniwala po kayo sa akin. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit at nakakasuklam. Isang larawan ng perpektong panlilinlang. Ang pagdududa ay naging gulat. Ang gulat ay naging isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi lang para kay Esmeralda, kundi para sa sarili niya. Gaano siya naging bulag? Gaano siya naging tanga? Hinayaan niyang balutin ng pait ng nakaraan ng kanyang pag-iisip. Hinayaan niyang diktahan ng multo ng isang taksil ang kanyang mga desisyon. Hinayaan niyang sirain ng kasinungalingan ang isang inosenteng tao. Hindi lang siya nagkamali. Nagpagamit siya. Naging isang sunod-sunurang papet sa isang napakasamang dula. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Sa isang biglaang pagsabog ng gali at pagsisisi, ibinagsak niya ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesang salamin. Ang matinis na tunog ng nabasag na salamin ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi nito kayang higitan ang ingay ng kanyang gumuhong mundo. Doon, sa gitna ng mga bubog, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang hangal na pinaniwala at biktima ng sarili niyang kapaitan. Hindi na naghintay ng umaga si Rafael. Ang apoy ng galit at pagsisisi na nagsimula sa kanyang opisina ay hindi na niya kayang patayin. Ang bawat sandaling lumilipas na hindi niya itinatama ang kanyang pagkakamali ay isang karagdagang insulto sa alaala ng umiiyak na mukha ni Liwayway. Una niyang tinungo ang tirahan ni Iking. Sa gitna ng gabi, ginising niya ang hardinero. Ang takot na gumuhit sa mukha ng lalaki nang makita nito si Rafael sa kanyang pintuan na may mga piraso pa ng bubog na kumikinang sa kanyang buhok at may dugo sa kanyang kamao ay sapat ng kumpirmasyon. Dinala niya ito sa kanyang opisina. Hindi na kailangan ng maraming tanong. Sa harap ng video footage na paulit-ulit, na ipinapakita sa screen at sa harap ng isang among tila isang bulkan na sasabog anumang oras, bumigay si Iking. "Patawad po, senyorito, patawad po." Lumuluhod na sabi ng lalaki, ang katawan ay nanginginig. "Kailangan lang po talaga ng pamilya ko ng pera. May sakit po ang asawa ko. Inutusan lang po ako ni Senyora Esmeralda." Inamin nito ang lahat. Ang perang ibinigay. Ang mga kasinungalingang ipinasabi sa kanya. Bawat detalye ay isang karagdagang patalim na lalong sumugat sa konsensya ni Rafael. "Lumayas ka." Malamig na sabi ni Rafael. Itninatapo ng sobre ng pera sa sahig. "Dalhin mo ang perang yan at huwag ka nang magpapakita pa sa akin kailaman." Nang makaalis na ang hardinero, naupo si Rafael sa kanyang upuan, pinakalma ang sarili. Ang galit niya kay Iking ay mabilis na napalitan ng awa. Isa lang itong taong nagipit. Ang tunay na ahas ay natutulog pa sa isa sa mga silid sa itaas. Inutusan niya ang isang katulong na gisingin si Esmeralda at papuntahin sa kanyang opisina. Sinabi niyang may emergency. Ilang sandali pa. Pumasok si Esmeralda. Nakasuot ng isang mamahaling sutlang roba. Ang mukha ay nagpapahayag ng pagkukunwaring pag-aalala.
Rafael? Anong nangyari? Bakit basag ang salamin? At ang kamay mo? Hindi siya pinansin ni Rafael. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka, Esmeralda. May kakaiba sa tono ni Rafael. Isang lamig na mas matindi pa kaysa dati. Isang panganib na hindi pa naririnig ni Esmeralda sa boses nito. Sumunod siya. Naupo ng may pag-aalangan. Ano bang problema, kuya? Kinakabahan ako sa'yo. Sa halip na sumagot, pinindot ni Rafael ang isang buton sa kanyang keyboard. Sa malaking screen sa likod niya, nagsimulang umikot ang isang video. Ang madilim na footage ng dalawang anino sa hardin. Nanigas si Esmeralda sa kanyang kinauupuan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang muka. Tila ba ang lahat ng hangin sa silid ay biglang naubos. Alam mo, Esme, nagsimulang magsalita si Rafael. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Buong buhay ko itinuring kitang pamilya. Kapatid. Nang mamatay si kuya, nangako ako sa sarili ko na aalagaan kita. Pinagkatiwalaan kita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mga matang ngayon ay puno na ng gulat at takot. At ginamit mo ang tiwalang iyon para sirain ang isang inosenteng tao, para linlangin ako, para paikutin ako sa iyong mga palad. Rafael, hindi ko alam ang sinasabi mo. Nanginginig na sabi ni Esmeralda, pilit na pinaninindigan ng kanyang pagkukunwari. Talaga? Sigaw ni Rafael, kasabay ng malakas na paghampas ng kanyang kamay sa mesa, na nagpatalsik sa mga gamit dito. Huwag mo akong gawing tanga, Esmeralda. Huli ka na. Itinuro niya ang screen. Ikaw yan, kausap mo si Iking. Nag-abot ka ng pera. At pagkatapos, milagrosong nakita mo ang lighter na ito sa kwarto ni Liwayway. Kinuha niya ang pilak na lighter at ibinato ito sa paanan ni Esmeralda. Ang galing ng plano mo. Napakagaling. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Esmeralda, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng pagkatalo, ng galit. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Sigaw niya pabalik, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Inilalabas ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Para protektahan ang pamilyang ito, ang babaeng iyon, isa siyang manggagamit. Isang ahas. Nakita ko kung paano kanya tinitingnan. Nakita ko kung paano kanya unti-unting binibilog. Pinoprotektahan mo ako? Tumawa si Rafael, isang tawang puno ng pait. O pinoprotektahan mo ang sarili mong interes? Ang pangarap mong maging Senyora de Villa balang araw? Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto. Ang pinakatatago niyang sikreto ay nabunyag na. At kung may ahas man dito, Esmeralda, ikaw yon. Pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay tila kulog. Ikaw ang nagtanim ng lason sa isip ko. Ikaw ang nagsamantala sa sakit ng nakaraan ko. Ikaw ang sumira sa katahimikan ng bahay na ito. At ang pinakamasama sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ang anak ko. Sa pagbanggit kay Tala, tuluyan ng gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Esmeralda. Humagulgol siya, isang tunog na hindi dahil sa awa sa sarili, kundi sa purong galit. Dahil mahal kita, Rafael. Umamin siya sa gitna ng kanyang pagiyak. Mahal kita noon pa, pero hindi mo ako nakita. Pinili mo ang isang babaeng tinakbuhan ka lang. At ngayon, mas pinipili mo pa ang isang katulong kaysa sa akin. Ano bang mayroon sila na wala ako? Ang pag-amin na iyon ay hindi nagdulot ng awa kay Rafael. Bagkus, lalo lang siyang nandidiri. Pag-ibig? Hindi yan pag-ibig, Esmeralda. Sakit yan. Obsesyon. At
Hindi ko hahayaang sirain ng sakit mo ang pamilya ko. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay tila isang higante sa likod ng ilaw mula sa monitor. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi na mababago. Kuhanin mo ang lahat ng gamit mo. Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa hasyendang ito kailanman. Tumingala si Esmeralda. Ang mukha ay basang-basa ng luha at balot ng galit. Ang pagmamakaawa ay wala na. Ang natira na lang ay ang lason ng kanyang pagkatalo. Magsisisi ka, Rafael. Magsisisi ka, sabi niya sa nanginginig na boses bago tumayo at tumakbong palabas ng silid. Naiwan si Rafael sa gitna ng nagkalat na opisina. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat ito ngayon. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang ahas ay napaalis na. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay malalim at ang lason ng kanyang sariling pagkakamali ay nanunuot pa rin sa kanyang sistema. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan ng kadiliman sa labas. Ngayon, may isang bagay na lang siyang kailangang gawin. Ang pinakamahirap at marahil ang pinakaimposibleng gawin sa lahat. Ang humingi ng tawad sa taong sinaktan niya. Nang lubos. Ang biyahe papunta sa probinsya ni Liwayway ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Rafael. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang mamahaling sasakyan sa magaspang na daan ay tila 1 kilometro palayo sa kanyang tore ng kayabangan at palapit sa lupa ng katotohanan. Nagtanong-tanong siya sa mga taong bayan. Sa simula, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, isang mayamang estranghero sa isang lugar kung saan ang lahat ay magkakakilala. Ang kanyang magarang damit at kotse ay tila isang insulto sa simpleng pamumuhay doon. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Liwayway Alcantara, ang mga tingin ay nagbago. Napalitan ito ng pagtataka at kaunting pagdududa. Itinuro siya sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang makipot na eskinita, malapit sa ilog. Ipinark niya ang kotse sa malayo at nilakad ang natitirang daan. Ang bawat hakbang sa maputik na landas ay isang ehersisyo sa pagpapakumbaba. Ito ang mundong pinanggalingan ni Liwayway. Isang mundong simple ngunit tapat. Isang bagay na hindi niya maibibigay sa kanyang ginintuang hawla. Nakita niya ito. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng batis, abala sa paglalabada. Nakayapak, ang laylayan ng kanyang luma at kupas na bestida ay basa, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magaang na pusod. Pagod ang anyo nito, mas payat kaysa sa huli niya itong makita, ngunit sa ilalim ng sikat ng araw, mayroon itong dignidad na hindi maikukubli ng anumang kahirapan. Huminto si Rafael sa di kalayuan. Pinagmamasdan ito. Ito ang babaeng tinawag niyang sinungaling, manggagamit at kriminal. Ito ang babaeng isinuong ang buhay para sa kanyang anak. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Paano siya magsisimula? Anong mga salita ang sapat para punan ng bangin na siya mismo ang gumawa sa pagitan nilang dalawa? Naglakas loob siyang humakbang. Narinig ni Liwayway ang mga yabag. Dahan-dahan itong lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Rafael ang isang mabilis na pagbabago ng emosyon sa mukha nito. Una, gulat. Pagkatapos, pagtataka. At sa huli, isang malamig na pader ang biglang itinayo nito. Isang pader na refleksyon lamang ng pader na matagal na niyang itinayo sa paligid niya. Napatayo ito ng tuwid, pinunasan ang mga kamay sa kanyang bestida at naghintay. Walang ngiti, walang bati. Isang naghihintay na katahimikan lamang. Liwayway. Panimula ni Rafael, ang boses ay mas garalgal kaysa sa inaasahan niya.
Senyorito, sagot nito, ang pagtawag sa kanya ay formal at may distansya. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Ako, ako'y naparito para natigilan siya. Ang lahat ng inensayo niyang sasabihin sa kotse ay biglang naglaho. Sa harap ng tahimik na panunumbat sa mga mata nito, ang lahat ng salita ay tila walang kwenta. Huminga siya ng malalim. Ang katotohanan na lang ang natitira. Nalaman ko na ang lahat. Liwayway, sabi niya. Nalaman ko na ang tungkol sa panloloko ni Esmeralda, ang tungkol sa lighter, ang tungkol sa hardinero. Nalaman ko na. Wala kang kasalanan. Isang bahagyang kislap ang dumaan sa mga mata ni Liwayway, ngunit agad din itong nawala, napalitan ng isang mapait na pag-intindi. Hindi pa rin ito nagsalita. Alam kong huli na. Pagpapatuloy ni Rafael, dahan-dahang lumalapit. Alam kong walang salita ang sapat para burahin ang sakit na naidulot ko sa'yo. Naging bulag ako, Liwayway. Naging isang duwag. Hinayaan kong lamunin ng nakaraan ko ang aking pag-iisip. Pinakinggan ko ang mga kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan ang kasamaan kaysa sa kabutihan. At dahil doon, nasaktan ko ang tanging taong nagpakita ng tunay na katapatan sa pamilya ko. Napatungo si Liwayway. Ayaw nitong ipakita ang anumang emosyon. Ngunit nakita ni Rafael ang marahang panginginig ng mga balikat nito. Gusto kong imbitahan kang bumalik sa hasyenda, sabi niya, at agad na idinugtong, hindi bilang isang yaya. O hindi lang bilang isang yaya. Bumalik ka dahil kailangan ka namin. Kailangan ka ni Tala. Sa pagbanggit sa pangalan ng bata, isang luha ang tuluyang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Si Tala, miss na miss ka na niya. Hindi na siya ang dating masayang bata. Ikaw ang hinahanap niya, Liwayway. Ikaw ang liwanag niya. At sa pagkawala mo, nawala rin ang liwanag sa bahay namin. Na-realize ko, hindi lang pala siya ang nawalan. Ako rin. Ang pag-amin na iyon ay lumabas ng walang anumang pagkukunwari. Isang purong katotohanan mula sa isang pusong pagod ng magtago. Humarap siya ng buo kay Liwayway. At doon, sa harap ng babaeng hinusgahan niya, ginawa ni Rafael de Villa ang isang bagay na hindi niya pa kailanman ginawa sa buong buhay niya. Ibinaba niya ang kanyang kayabangan, ang kanyang pride, at ang lahat ng pader na nagpoprotekta sa kanya. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang ulo. Patawarin mo ako, Liwayway. Pakiusap, patawarin mo ako. Natahimik ang buong paligid. Tanging ang marahang agos ng tubig sa batis at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Tumingala si Liwayway, ang mga mata ay puno ng luha ngunit hindi na malamig. Ang pader na itinayo nito ay unti-unti nang gumuho. Matagal itong tumitig sa kanya. Tila sinusuri ang kaluluwa sa likod ng mga matang ngayon ay puno ng pagsisisi. At pagkatapos, nagsalita ito. Isang tanong. Isang simpleng tanong na tumagos sa puso ni Rafael at sumubok sa lahat ng kanyang sinabi. Kung hindi ninyo po napanood ang video na iyon, senyorito? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Maniniwala po ba kayo sa akin, balang araw? Ang tanong ay bumaon na parang isang punyal. Ang matapat na sagot, na marahil ay hindi, ay isang katotohanang napakasakit aminin kahit sa sarili niya. At ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot, isang masakit na pag-amin na ang tiwala niya ay hindi ibinigay, kundi kinailangang patunayan ng isang makinang hindi nagsisinungaling. Ang tanong ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa namumuong katahimikan sa pagitan nila. Hindi agad nakasagot si Rafael. Ang madaling sagot ay, oo, maniniwala ako sa'yo. Ngunit iyon ay isa na namang kasinungalingan. At pagod na siyang magsinungaling, lalo na sa sarili niya.
Huminga siya ng malalim. Tinitigan ang mga mata ni Liwayway at ibinigay ang tanging sagot na mayroon siya ang masakit na katotohanan. Hindi ko alam, Liwayway. Mahina niyang pag-amin. Ang bawat salita ay tila isang pag-amin ng kanyang pinakamalaking kahinaan. Gusto kong sabihing oo. Pero kung magiging tapat ako sa'yo at sa sarili ko, ang puso ko noon ay puno ng lason. Baka hindi. At yun ang kasalanan na habang buhay kong pagsisisihan. Ang kanyang katapatan. Gaano man kasakit, ay mas tumagos kay Liwayway kaysa sa anumang matamis na pangako. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang isang among nagmamakaawa, kundi ang isang lalaking inaamin ang kanyang pagkakamali nang walang anumang pagtatanggol. Tumingin si Liwayway sa ilog, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na nagtrabaho sa labada. Naalala niya ang umiiyak na mukha ni Tala sa bintana. Ang pagmamahal niya sa bata ay mas malakas kaysa sa sakit na nararamdaman niya. At ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang malamig na hari ng hasyenda. Isa na itong taong sugatan na naglalakas loob na maghilom. Babalik po ako. Desisyon niya. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Lumingon siya kay Rafael. Babalik po ako. Para kay Tala. Pero ang tiwala, senyorito, hindi iyan basta-basta ibinibigay. Pinaghihirapan po iyan. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Rafael, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Tumango siya. Alam ko, at handa akong paghirapan iyon. Araw-araw, kung kinakailangan. Ang pagbabalik ni Liwayway sa Hacienda del Sol Dorado ay ibang-iba sa kanyang paglisan. Tahimik. Walang luha ng hinanakit. Sa halip, mayroong isang nag-aabang na pag-asa. Nang huminto ang kotse ni Rafael sa harap ng mansyon, bago pa man makababa si Liwayway, bumukas ang malaking pinto. Mula roon, lumabas si Tala na tumatakbo ng napakabilis, na tila ba ang kanyang maliliit na paa ay may sariling pakpak. Yaya Liway. Ang sigaw na yon ay puno ng pananabik, ng pangungulila, ng purong kaligayahan. Lumuhod si Liwayway sa damuhan at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Napaiyak silang pareho, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matamis na muling pagkikita. Akala ko po hindi ka na babalik. Humihikbing sabi ni Tala, isinubsob ang muka sa leeg ni Liwayway. Nandito na ako, aking bituin. Bulong ni Liwayway, hinahalikan ng buhok ng bata. Nandito na si Yaya. Hindi na ako aalis. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Rafael. Ang tanawing yon, ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya na muling magkayakap, ang siyang nagpuno sa butas na matagal ng laman ng kanyang puso. Ito ang nawawala sa kanyang tahanan. Ito ang kailangan nila. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Rafael ang kanyang pangako. Ang pagbabago ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Isang umaga, naabutan niya si Liwayway sa kusina na naghahanda ng almusal para kay Tala. Pagod pa ang itsura nito. Magkape ka muna, sabi niya. Akmang tatawagin ni Liwayway ang isang katulong nang pigilan siya ni Rafael. Ako na. Pumunta siya sa coffee maker, ngunit halatang hindi niya alam kung paano ito gamitin. Tinitigan niya ang mga butones na parabang isang komplikadong makina. Mas sanay ang mga kamay niyang pumirma ng mga kontrata kaysa magtimpla ng kape. Napangiti ng bahagya si Liwayway sa nakikita niyang pagiging clumsy nito. Sa huli, sa tulong ng turo ni Liwayway, nakagawa rin siya ng isang tasa. Medyo matapang, medyo hati. Ngunit ginawa niya iyon para sa kanya. Salamat po, senyorito, sabi ni Liwayway. Tinatanggap ang tasa.
Rafael, tawagin mo akong Rafael. Sabi nito isang simpleng hiling na nagpabago sa lahat. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Tala, nakita ni Rafael si Liwayway na tahimik na nakaupo sa veranda, nakatingin sa mga bituin. Tumabi siya rito, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Salamat ulit, Liwayway. Sa pagbalik mo, panimula niya. Para po kay Tala. Sagot nito. Alam ko, sabi ni Rafael. Pero gusto kong maintindihan mo kung bakit ako naging ganon. Hindi ito excuse, pero marahil isang paliwanag. At doon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa ina ni Tala, ang pagmamahal na ibinigay niya rito, at ang pagtataksil na isinukli nito. Ikinuwento niya kung paano nito sinubukang itakas si Tala para sa pera, at kung paano ito namatay sa isang aksidente habang ginagawa iyon. Ang sakit, ang kahihiyan, ang takot na muling magtiwala. Inilabas niya ang lahat ng lason na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. Habang nagsasalita siya, hindi na ang makapangyarihang si Senyorito de Villa ang nakikita ni Liwayway. Ang nakikita niya ay isang lalaking sugatan na nagtayo ng pader para protektahan ang sarili, ngunit sa huli ay ang sarili rin pala ang kanyang ikinulong. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang pinanggagalingan ng pait nito. Hindi nito binura ang sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit binigyan siya nito ng bagong perspektibo. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago. Ang mga tinginan nila ay mas tumagal. Ang mga ngiti, kahit pa simple, ay mas naging totoo. Isang hapon, habang sabay nilang pinapanood si Tala na naglalaro sa hardin, sabay silang naglakad sa landas na puno ng mga rosas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward, kundi komportable. Sa isang iglap, dahan-dahang iniabot ni Rafael ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Liwayway. Isang simpleng gesto, ngunit puno ng kahulugan. Mainit ang palad nito, magaspang ng kaunti, ngunit ang paghawak nito ay banayad at puno ng pag-iingat. Hindi nagulat si Liwayway. Tila ba inaasahan na niya ito? Napatingin siya sa kanilang magkahawak na kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Rafael. Nakita niya roon hindi ang utos ng isang amo, kundi ang pakiusap ng isang taong gustong magsimulang muli. At hindi niya binawi ang kanyang kamay. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda del Sol Dorado, na dating isang ginintuang hawla ng kalungkutan, ay isa ng tunay na tahanan. Ang mga pasilyo na dating binabalot ng katahimikan ay puno na ngayon ng musika, ng mga halakak ni Tala, at ng masayang kwentuhan. Ang hapagkainan, na dating isang malungkot na entablado, ay naging sentro na ng kanilang pamilya, kung saan ang bawat almusal ay sinisimulan ng may ngiti. Si Rafael ay hindi na ang hari ng yelo. Ang mga pader na kanyang itinayo ay tuluyan ng gumuho, at sa lugar nito ay isang hardin ng pagmamahal ang namukadkad. Isang harding dinidiligan niya araw-araw ng pasensya, pag-unawa at pagmamahal. Natutunan niyang maging isang ama na hindi lang nagbibigay, kundi nakikinig. Naging isang kaibigan, naging isang kasama. Si Liwayway naman ay hindi na ang anino sa mansyon. Siya na ang ilaw nito. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng init at sigla, hindi lang sa buhay ni Tala at Rafael, kundi sa buong pamamahay. Ang respeto na dati pa ay naroon na, mula sa mga katulong ay nadagdagan pa ng paghanga at pagmamahal. Siya ang Liwayway, ang bukang Liwayway na nagpawi sa mahabang gabi ng hasyenda. Isang hapon, isinama ni Rafael si Liwayway sa isang bahagi ng hardin na hindi pa nito napupuntahan.
Ito ay isang maliit at tagong hardin, napapalibutan ng mga puting rosas at sa gitna ay may isang lumang bangkong gawa sa bato. Ito ang paboritong lugar ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ito ang pinakasagradong lugar sa hasyenda para sa akin, sabi ni Rafael habang magkahawak kamay silang naupo sa bangko. Dito ako dinadala ni Mama kapag malungkot ako nung bata pa ako. Sabi niya, ang mga puting rosas daw ay simbolo ng bagong simula. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang emosyon na matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Liwayway, noong una kang dumating dito, ang tingin ko sa'yo ay isa lang empleyado. Noong iniligtas mo si Tala, ang tingin ko sa'yo ay isang bayani na may utang na loob ako. Noong pinalayas kita, sa kabila ng galit ko, isang malaking bahagi ng pagkatao ko ang sumisigaw na nagkakamali ako. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. At nang bumalik ka, doon ko naintindihan. Hindi ka lang isang yaya o isang bayani. Ikaw ang nawawalang piraso ng aming buhay. Ikaw ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at magmahal ng walang takot. Rafael. Iyon lang ang nasabi ni Liwayway. Ang puso niya ay tumutugon sa bawat salita nito. Alam kong hindi ako perpekto. Pagpapatuloy niya. Marami akong pagkakamali. Pero isa lang ang sigurado ako. Liwayway. Ang buhay ko ay mas naging makabuluhan simula nang dumating ka. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito sa malambot na damuhan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang na parang bituin. Hindi kita pinapalitan para sa kahit sino, Liwayway, dahil walang sino man ang katulad mo. Sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang aking bukang liwayway na nagpawi sa lahat ng dilim sa buhay ko. Hindi kita minahal dahil sa utang na loob. Minahal kita dahil sa kung sino ka, isang babaeng may pusong mas dalisay pa kaysa sa lahat ng yaman sa mundong ito. Liwayway Alcantara, mahal ko, papayag ka bang maging simula ng lahat ng aking umaga? Papakasalan mo ba ako? Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang umagos sa mga pisngi ni Liwayway. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap, lahat ay naglaho. Napalitan ng isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ito ng apoy. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Isang tango na sumagot sa lahat. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Pagkatapos ay tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, sa wakas umuwi na ako. Mahal din kita, Rafael. Mahal na mahal. Bulong ni Liwayway. Sa gitna ng kanilang matamis na sandali, isang maliit na boses ang kanilang narinig. Yehe, magkakaroon na ako ng mami. Lumingon sila at nakita si Tala, tumatakbo palapit sa kanila. Ang mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Niyakap nito silang dalawa, ang maliliit nitong braso ay pilit na inaabot ang kanilang mga leeg. Natawa silang tatlo. Doon, sa gitna ng hardin ng mga puting rosas, sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, nabuo ang isang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpapatawad. Isang pamilyang hindi sinukat ng yaman, kundi ng pagtitiwala. At isang pamilyang pinagtibay ng isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng abo at pilit na pinatunayan ng panahon. Ang Hacienda del Sol Dorado ay naging tunay na tahanan ng araw, hindi dahil sa yaman nito, kundi dahil sa tatlong pusong natutong magbigay ng liwanag sa isa't isa na bumubuo ng kanilang sariling, walang hanggang, bagong simula.
At dito po nagtatapos ang ating kwento. Apoy sa Paraiso. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata, kundi sa kung ano ang nararamdaman ng ating puso. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang pagkakataong maghilom, magpatawad, at muling magtiwala. Ang pinakamahalagang aral na ating natutunan ay simple lamang. Ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap buuin. Ngunit kapag ito'y muling nabuo sa pamamagitan ng katapatan at pagpapakumbaba, nagiging pundasyon ito ng isang pagmamahalang mas matatag pa kaysa sa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwento ni na Rafael, Liwayway at Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan na nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.